Ngayon, puti na siya. So, ang ganda. So, nakapatay ito Pag binuksan natin, grabe. So, yun. Narinig mo? Nag-a-alarm siya. Ayan guys, so pagkakuha nyo ng isang VinFast BF3. Ayan guys, so dito tayo sa shoot ngayon. So, nasa 9th floor tayo. Uy, aeroplano. So, meron tayo shoot sa Brownies Unlimited. So, touchdown, dito tayo ngayon. 5th floor. So guys, very successful yung fun run natin sa Tanay Rizal. So maraming salamat sa mga pumunta. Pero this coming Sunday guys, mas malaking event natin. So VinFast BF3 users and any VinFast owners, March 29. Sana makapunta kayo. So guys, tara. Katatapos na shoot natin sa Brownies Unlimited. And hindi ko siya pwedeng i-video ng malapitan kasi upcoming products pa lang siya this coming April and hindi pa siya pwedeng i-disclose. So yun guys, pahinga muna tayo sandali tapos edit na tayo. Yun guys, tara, samahan niyo ako. The next day. Ayun guys, so touchdown. Dito tayo ngayon sa Venice Grand Luxury Residences. So meron lang tayong shoot. So sa B3 tayo pinapark ng client. So na si BF3. So marami tayong dala. May tripod, light stand, softbox, pati continuous light ang dala natin. So Nikon Z8 at ZR ang dala natin. Guys, tara, shoot muna tayo. Ayun guys, so dito tayo sa shoot ngayon. So nasa 9th floor tayo. Uy, aeroplano. Shoot natin ngayon guys ng Studio Rogue na home base siya. So pwede siyang home service. So guys, tara, sama ko kayo dito sa behind the scenes natin. Okay, so tapos i-shoot natin dito sa may McKinley. So si BF3 na dito. So guys, kikwento ko sa inyo kung ano yung mga top things na dapat niyong gawin pagkakuha nyo ng BF3 nyo. So guys, tara. Karga muna natin yung gamit. Ayan guys, so pagkakuha nyo ng isang VinFast BF3. So ang una nyo mapapansin dito guys is yung kanyang gulong. Ngayon, yung gulong na gamit natin dito, yung stock niya is yung Cylon 175-75-16. So medyo matalbog siya. So yun yung mga una mong dapat palitan. Marami naghahanap ng VinFast BF3 and ang dami nagtatanong sa akin. So yun guys ang masasuggest ko. So una-una nyo papalitan guys is yung gulong. So pwede naman siyang stock mags. Ito kasi palit na yung mags niya sa Concept 1. So yung stock mags niya, pwede mong kabitan ng Sumax pa din naman. Kasya naman siya, walang problema. So marami na sa grupo natin na nagpalit nun. So yun yung una mong papalitan. And then next naman would be the headlights. So ito yung pinaka masasuggest ko na dapat yung palitan. So dapat kayo magkaroon ng LED na headlight. So maraming brand ang pinakabit ng mga ibang VinFast BF3 users. So merong ibang nagpakabit ng Orion, iba naman Novsight. So maraming options pero make sure lang na quality ang ipapalit nyo. Kasi sayang yan kasi baka mapunde or baka pag nasa highway kayo or nasa kalsada, bigla siya mapunde. So yun yung masasuggest kung dapat nyo palitan. And then next naman is yung busina. Yung iba sa atin, nagpalitan ng busina. Ako personally, hindi ko pa napapalitan. Pero one of these days, mag-upgrade tayo ng horn. So yun yung isa sa mga dapat nating tingnan or dapat palitan pag nagkaroon na kayo ng BF3 nyo. So next na may sasuggest ko na dapat yung bilhin pag nagkaroon kayo ng isang VinFast BF3 is itong portable tire inflator. So ito guys, binili ko to sa Lazada. Ano siya? Very handy siya. So pwede mo iset yung PSI mo dito. So yung chosen PSI mo, pwede mo siyang ilagay dito. So ito guys, yung portable na tire inflator. Very important to kasi sa stock tires natin, pagka na-flatan ka, meron kang optional since wala nga palang kasamang spare tire si VinFast BF3. So iba, ang ginagawa, naglalagay ng roof box. So tulad ng ginawa natin. So yung roof box natin, pag wala tayong shoot, ang laman nito is donut o yung reserba. Pagka may shoot naman tayo, kailangan natin ng space. Nandyan yung mga tripods natin, light stand, softbox. So dyan natin kinakarga. Yun yung isa sa options na dapat mong bilhin pagka kumuha ka ng isang VinFast BF3. So medyo ingat lang kasi ang napansin ko sa mga EVs ngayon, wala na siyang spare tire. So medyo ano lang, baka pag wala kang spare tire, medyo delikado. So tire inflator ang binili ko personally, pero ang kasama nung binili ko yung auto was a tire repair kit. Galing yun sa VinFast mismo. So isa yun sa mga dapat yung bilhin pag bumili kayo ng isang VinFast BF3. The next
papakita ko sa inyo guys is yung TPMS or yung tire pressure monitoring system. So since nag-upgrade tayo ng tires, yung TPMS, very handy siya. So ito siya. Ito itsura ng TPMS. So ilagay sa. So guys, nga pala, isa sa mga in-upgrade natin is itong cabin lights. So naka-LED na yan. So ito yung guys yung TPMS natin. So TPMS sensor siya na nilalagay dun sa gulong. Pakita ko sa inyo. So ito lang siya guys. So ayusin ko So para lang sa ano? Para lang siyang ano, pito. So yun. Narinig mo? Nag-a-alarm siya pagka nawawala yung isang ano, sensor niya. So balik lang natin siya. So ito yung pinaka one of the most handy aftermarket parts na binili natin simula nung kinuha natin si VinFast VF3. Kasi yung tires nga natin nung una, yung Cylon, hindi ko napansin nun, medyo mahina na pala. So buti na lang may one time nasa shoot ako doon, dala ko yung panghangin natin na portable inflator, nahangin na natin ng konti, pero hindi ko napansin is yung kanyang ano, kumbaga umabot sa point na naging 20 PSI na lang siya. So medyo delikado yun. So buti na lang nung may nagsuggest na magbumili nga ng tire pressure monitoring system. So yun ang binili natin. And then guys, next na dapat mong palitan, depende na to sa inyo, pero ideally is yung kanyang wiper blades. So yung banana wiper blades ang binili natin. So yung stock niya, medyo manipis siya. So hindi siya ganun kaganda. So pinilitan ko na ng Type S na wiper blade to. So galing na sa blade lang naman to. Mura lang yan. So highly suggested yung wiper blades na banana type. So isa yan sa mga dapat mong i-upgrade pag nakuha mo siya. So basically guys, yung mga kinabit natin, essential things na dapat mong palitan pagka bumili ka ng isang VinFast VF3. Tapos isa pa guys nga pala, yung sa tires natin, not necessarily all-terrain ng dapat mong bilhin. Pwede naman siyang actually other brands na mas bigger lang kesa dun sa stock tires natin kasi sobrang nipis lang talaga niya. So that time, yung sa stock tires, ramdam na ramdam ko yung lubak niya. So ito, na highly na lessen naman siya. Malaki yung nawala. And then next natin papakita guys na pwede nyo i-upgrade dito sa VinFast VF3 nyo is, so ito siya guys. So kung nakikita nyo, so meron tayong gamit dito. So rear tray siya. So para matakpan and maproteksyonan yung tela nitong or yung fabric nitong rear seats natin. Kasi kung wala yan, diretso yan dito mismo sa rear seats. And normally, binababa ko yun pag wala tayong karga. So ngayon, medyo marami tayong gamit. Hindi ko may baba. Yung mga dapat mong bilhin pagka nakumuha ng isang VinFast VF3. Ayun guys, so balik tayo sa loob ng auto para makita nyo kung ano mga dapat palitan. So guys, isa sa mga additional na dinagdag natin is itong mga storage trays from B Factory. Kasi marami kang mailalagay na gamit dito. Very important yan. Pwedeng cellphone, pwedeng wallet, keys, lagay ng tubig. And then ito rin, itong armrest. Very handy to. So nung simons nabili natin to, mayroon na tayong napapatungan ng kamay. Kasi nung wala yan, medyo mababa. So babagsak talaga. So ideally, nung kinuha natin itong armrest, laking tulong niya. Marami tayong nagawa. So meron siyang extra cup holders, lagayan ng cellphone, lagayan ng barya. So barya nilalagay ko dito usually. And then meron pa ako isang option na ginawa is itong storage tray din dito sa likod. Rear screen storage tray din from B Factory. So very handy to guys. Yan yung mga essentials. Maliit na bagay lang naman pero malaki ang epekto niya. And then another thing na binili natin is yung phone holder. So yung iba, yung naglalagay ng MagSafe or magnetic phone holder dito. So dinidikit lang nila dito yan. Oh, yun ang isang option. So pwedeng nakaangat yung cellphone dito. So yung pinili ko, yung nasa air vent siya. Medyo mas madaling kabit yung cellphone dito. Tapos, ang maganda pa guys dito kay VinFast VF3 is yung kanyang port. So dito sa harap guys, meron siyang isang port. So try kong buksan ang ilaw So ito siya guys, oh. So Type-C siya. Ang maganda dito guys, habang nandito yung cellphone mo, naka-charge siya dito and sobrang bilis niya. So usually pag nagta 30 minutes na drive ako to shoot from 50%, malaking ano na yun,
malaking tulong na sa percentage yun. Nakaka 75 to 80% na rin tayo. Mabilis yung charging niya dito. So, fast charging yun. Gustong gusto ko yun. Next, na dapat mo palang bilhin guys, is yung matting. Ito. So, ito yung matting na parang ano siya, parang 5D ata or tawag nila dito. So, rubber mat siya na sobrang tibay. So, isang buo yan. So, usually, ang maganda dyan, pagka nagpapa-car wash ako, pagka inaalis yan, pagka nadumihan ka, buo yan inaalis. Tapos, pagka huhugasin lang nila, tapos pag natuyo, ibabalik lang nila. So, ganun na siya ka-convenient. Ito yung isa sa pinakagusto ko pang nabili, na very effective siya, very usable siya sa case ko. Kasi, minsan may tubig ako dito, or soft drinks, or any liquid. Pagka doon mismo sa tela, doon sa mismong ano niya, sa mat niya, na original mat niya, madumi, tsaka pagka kumapit yung pagkain o kung ano man, mahirap nang linisin. Unlike dito, rubber matting siya. So para siyang continuation nitong ano natin, storage compartment dito. So madali siyang linisin, madali siyang alisin. So isa yan sa pinaka-handy na dapat yung gawin pag bumili kayo ng isang VinFast VF3. So ang masasuggest ko pa na pwede nyong bilhin na isa pa is itong sa steering wheel. So very effective to guys. Una na nating binili nung binili natin si VinFast VF3. So tinabi ko ng mga piyasan to para pagdating ni VinFast VF3 natin doon, ikakabit ko na lang. So marami to guys, marami pa tayong plano, marami pa tayong balak gawin tulad ng mga additional roof box, accessories na yon. Pero sobrang effective nito guys, marami kayong magagawa doon. Kita ko siya guys. So yung roof box na to, so very handy to sa mga bumabiyahe. Additional accessories siya sa auto, so need mo lang siya i-register sa LTO. So yun guys, so ito na itsura ni VinFast VF3. Buksan natin yung headlights guys para makita nyo kung gaano kalakas yung headlight niya. Park light nga pala guys, nagpalit din tayo kasi yung original niya stock na yellow, so ngayon puti na siya. So ang ganda, sobrang pogi ng puti oh. So imagine niyo kung medyo halogen siya na yellow, mahina. Isa ito sa pinakagusto kong na sobrang mura lang niya na accessories na naidagdag kay VF3 pero sobrang laki na ng impact niya. So ito, park light na puti. Then buksan natin yung headlight para makita nyo guys kung ano yung itsura niya. Ito guys So nakapatay ito Pag binuksan natin, grabe. Sobrang lakas. Isa pa guys patay ko muna. Ayun low beam yan lakas. So try natin kuhaan from the outside para makita nyo. So ito yung itsura niya. So papatayin ko ulit So para makita nyo. So ito siya. Headlight. So off ko lang siya para makita nyo kung ano yung itsura. So ito siya. Yan. Then pag binuksan so malaki yung difference niya from the stock headlights. So isa yan, or ito yung isa sa pinaka-dapat yung palitan pagkabili nyo ni VinFast VF3 is yung headlights. So papansin nyo, yung stock headlights natin medyo mahina talaga. So ito guys, yung pinalitan natin ng una-una, and I highly suggest na dapat yung palitan pagka nakuha nyo sa VinFast VF3. Okay guys, so yun yung pinaka-top parts na or top accessories na pinilit natin dito. So guys, sa mga bagong nakabili ng VF3, congrats sa inyo. I think very useful siya ngayon since sobrang taas ng gasolina ngayon. Pero sobrang mag-i-enjoy kayo dyan and sobrang tipid. Malaki yung matitipid nyo, panigurado yan. Sa konsumo, I'm sure very fun to drive din. So congrats. So yun guys, ito yung mga pinalit natin sa VinFast VF3 natin. If may mga katanungan kayo, if may questions kayo about the car, message nyo lang sa baba. So try natin sagutin. Pero yun guys, sa susunod na video ulit. Maraming salamat.